Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kung sino man nakakapanood ng video na ito, divine protection sa iyo at sa pamilya mo. Nawa dalangin ko sa pangalan ni Jesus na magawa mo ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Gusto ko lamang kapatid magbigay ng opinion tungkol ngayon sa pinag-uusapan ngayon sa social media. Yun ay walang iba kundi dun sa screening officer sa NAIA, saan siya ay naaktuwa na nakuha ng CCTV na nakagawa ng isang pagkakamali. Makita natin yung video na yun na kung saan uminom pa siya ng tubig para pagtakpan ng kanyang ginawa. Sabi natin talaga mga kapatid na mali ang kanyang nagawa. Marahil hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya sa buhay. Hindi natin alam kung ano yung tutulak sa kanya para gawin yun, kung may pumiling pa sa kanya o kung saan loob niya ginawa yun. Pero ganun pa man, kung ano man ang kanyang dahilan, maraming paraan para kumita ng pera para mapunan yung kanyang mga pangangailangan. Kung ano man yung kanyang mga pangangailangan sa mga oras na yun, maaari niyang kitain yun. Kalungkot lang na nagawa niya yung bagay na yun out of desperation o hindi natin alam kung ano man ang kanyang dahilan. Siya ay kinukot siya ay hinahamak dahil sa kanyang maling ginawa. Marami nagsasabi na deserve niya yun. Kumbaga, yung consequences ang kanyang ginawa. Kung ano man yung ating ginagawa, ito man ay mabuti o masama, mag-aani tayo iaani kung ano man ang ating mga pinagagawa. Nakakalungkot sa nangyaring ito. Siyempre, kalat na to, pati mga kanyang mga mahal sa buhay na damay. Nakakaawa yung kanyang pinagdadaanan sa maling desisyon sa buhay. Isang maling desisyon lang sa buhay na bago ang lahat. Pinagtatawanan siya, kilukot siya, hinahamak siya. Pero mga kapatid, kung sino man kayo nakakapanood nito, tanungin niyo yung sarili niyo, no? Tanungin natin ang mga sarili natin bago tayo kumilos. Oo, mali yung nagawa niya. She may face the consequences sa kanyang ginawa. Mawawalan siya ng trabaho. Pero yung ating ginagawang paghahamak sa kanya, yung pang-aalipusta sa kanya, mali yun eh. Mali rin yung kapatid. Kasi tanongin niyo yung sarili niyo. Ang aral ng ating Panginoon, di ba? Sabi nga doon sa 1 chapter 8 verse 7, kung saan tinanong siya ng mga tao na naroon ng Panginoong Jesucristo na base sa aral ni Moises, siya ay marapat na patuwin, di ba? Pero ano sabi ng Panginoong Jesus? Sabi ng Panginoong Jesus doon sa katanungan na yun, kung sino ang sa tingin niyo walang kasalanan, siyang maunang bumato. Ano nangyari? Sa oras na ngayon, lahat nag-aalisan. Wala ni isa ang nagtangkang bumato doon sa babae na huli ng angalon niya. Bakit? Kumbaga, dahil guilty sila sa pagkakasala. Alam nila sa sarili na Panginoong Hesus ay kumbaga nagsalita ng katotohanan, real talk. Kumbaga, sa panahon natin, kung ibabalik natin yun, diba? Yung realization ng salita ng Panginoon na yun sa 1 chapter 8. Kung yun ay ating ipapamuhay, kung yun ang ating i-embrace sa ating sistema, sa ating isip, sa ating puso, sa ating kaluluwa, ang aral na yun. Diba? Hindi natin magagawang hamakin yung babae na nagkamali doon sa NAIA. Bagkus, maahabag tayo sa kanya, maaawa tayo sa kanya. Sa kabila ng nangyari niya, nakagawa siya ng pagkakamali. How about ipanalangin natin siya na sana hindi pa huli ang lahat sa kanya, na sana hindi pa huli ang lahat sa kanya para magbago. Sana sa nangyaring ito, mabigat na dagok to sa kanyang buhay, ay makabangon pa siya sa pagkakamali niyang ito. Imbis na hamakin natin siya, imbis na pagtawanan natin siya, maging lesson yun sa atin.
na huwag natin siyang tularan. Diba? Mag-pray tayo kay Lord na sana, Lord, na bigyan tayo ng sa lahat ng pagkakataon na huwag tayong matukso ng demonyo na gumawa ng kamalian kagaya na nangyari sa kanya. Huwag tayong maging masyadong malinis. Tignan natin ating mga sarili. Sa isip, sa salita, at sa gawa, nagkakamali tayo sa araw-araw. Masakit lang na makakabasa ka na ganun. Alam niyo yun, makakabasa ka na imbis na compassion, sasabi niya deserve niya yun. Deserve niya yun dahil ginawa niya yun. Diba? Yung kahihiyan na ginawa niya sa bansa. Yung kahihiyan daw na ginawa niya sa bansang Pilipinas. Pero yung mga nakakabasa, alam niyo, yung mga nakakabasa ng comment niyo, yung mga ibang lahing nakakabasa ng comment ninyo, alam niyo, yung kapwa niyo, kakalahihin niyo, inaalimuran niyo, kapwa niyo, kakalahihin niyo, pinagtatawanan ninyo. Wala rin kayong pinag-iba dun, di ba? Alam mo, dapat magalit tayo dun sa kasalanan, sa pagkakamali. Hindi dun mismo sa nagkakasala. Hate the sin. Hate the sin, not the sinner. Ika nga, di ba? So, nakakalimutan natin na tayo mismo. Hindi tayo mga perpekto eh. Nakakalimutan na natin mismo na tayo mismo nagkakamali, nagkakasala sa isip, salita at sa gawa sa araw-araw. Alam niyo, meron Diyos. Sabi nga ng Diyos sa Bible na magpatawad tayo para tayo patawarin. Kung gusto niyo mapatawad tayo sa darating ang pagbabalik ng Panginoon sa paghuhukom, magpatawad tayo sa ginagawa natin na ganyan. Diba? Sa ginagawa natin na ganyan na imbis na awa ang ibigay natin, panalangin na ibigay natin, yung pinagtatawanan natin, hinihiya natin, diba? Sa tingin niyo, natutuwa ba ang Panginoon sa atin? Kalooban ba yun ng Panginoon sa atin? Tanongin niyo mga sarili niyo mga kapatid. Kayo mismo masasagot niyo yan. Kung sino man sa inyo, sa tingin niyo, mga wala kayong kasalanan, kung sino man sa tingin niyo, hindi kayo nagkakamali sa buhay ninyo, sige, go for it. Kayong manguna. Kayong manguna na mangutya at manghiya doon sa babae na yun, nagkamali. Kailangan nyo, kapatid din siya. Kapatid din natin siya. Sana maging daan tayo para mabago siya. Sana maging daan tayo para makaahon siya dun sa kanyang kinasadlakang kahihiyan. Napakabigat ng kanyang pinagdaanan mga kapatid. Kung kayo nandun sa isang sitwasyon na yun, magsisisi kayo pero parang huli na. Parang mas nanaisin nyo na lang natapusin nyo ang buhay ninyo. Pag kayo nandun sa sitwasyon na yun, anong hinihintay? Kailangan nyo na lang sa buhay ninyo siguro ay pag-asa. Pero parang napakalitan ng chance na yun. Yung napakaliit na chance na yun, pagkakait nyo pa sa kanya. Yung napakaliit, katiting na pag-asa na sana karoon pa siya ng pagkakataon na para magkalakas ang loob bumangon muli. Pinaalis nyo pa yun sa kanya. Nakakalungkot mga kapatid. I pray na sana kung sino man kayo na tinatamaan sa mga sinasabi kong ito, no? Sana, mag-pray kayo. Walang perpekto sa atin at tayo nagkakamali. Yun lamang mga kapatid, saan man kayo naroon, dalangin ko ang gabay at patubay sa atin ng Panginoon sa araw-araw. Nawa, kalooban niya ang magawa natin, masunod natin, hindi ang ating mga sarili. God bless you mga kapatid, mabuhay kayo.